So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, bibigyan ko kayo ng top features na pwede nyo makonsider dito sa Samsung Galaxy A17 LTE, lalo na mura na lang to ngayong sale. So tara, check natin. And mga ka-J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng ating ibang video dito sa Samsung Galaxy A17 LTE. So this time nga is bibigyan ko kayo ng mga magandang features nito na pwede nyo makonsider, lalo na mura-mura na lang siya ngayong sale, ngayong Black Friday, Payday Sale, and of course 12/12. Napakabagsak presyo na lang nito at sobrang layo nung kanyang price sa kanyang SRP. I think ang SRP nitong A17 LTE is around 10,000 pesos. So let's check. Yes, around 10,000 pesos for the 4GB 128. Pero ngayon mga ka-J-Vlog, the Samsung Galaxy A17 LTE, usually pwede nyo siya makuha around 7 to 8,000 pesos for the 4GB 128. So super duper affordable na lang itong smartphone na to. At ang laki nung binagsak niya ng price compare sa kanya SRP. I know meron pa rin lumalabas ng A16 LTE or available pa rin ng A16 LTE. Kaya no worries, ilalagay ko rin yan dito sa ating view products at gagawa rin tayo ng phone compare about the A16 LTE and the A17 LTE para malinawagan din kayo kung ano ba ang perfect smartphone na purchase ngayon 2025. So again, itong A17 LTE, okay naman siya. Again, pinakamagandang unang feature na i-flexan natin dito is yung kanyang display. So itong smartphone na to ay equipped ng Super AMOLED display mga idol. Napakaganda, very gorgeous itong Super AMOLED display ng A17 LTE. So again, 6.7 inches siya, Super AMOLED display itong smartphone na to with 90Hz screen refresh rate. Yun lang na lungkot ako ng konti sa A17 LTE kasi wala siyang ganun in-upgrade sa A16 LTE. Same din na specifications, same na Super AMOLED, same na notch, same na 90Hz. Walang pinagkaiba talaga. Pero pag i-compare mo siya sa mga ibang brands, meron pong malaking advantage yung A17 LTE, which is nga yung kanyang Super AMOLED display. So again, yung Super AMOLED display is mas advanced yan sa AMOLED na nakikita natin sa mga entry-level smartphone today. Mas better, mas magandang viewing experience at nandito na yan. Tuwan-tuwa rin ako sa ma-offer na resolution niya. Full HD plus 1080p. Again, very normal yan for its price. Ito lang talaga yung pangit na hindi talaga mapalitan ni Samsung. The notch display, I don't know why kung ba't hindi pa rin mapalitan ni Samsung yan. Ang laki tingnan nyo naman para may tulo kayo dyan sa harap. Diba? So yung mga ibang consumers kasi ayaw na ang notch display or hindi na nila gusto yan. Ako rin. Pero may iba, nakikita ko sa comment, okay na sila, natatanggap pa nila yan kasi hindi naman nakaka-affect sa performance. Tama kayo. Pero again, pag ikaw isang brand, you need to innovate. You need to consider din yung modern design. Ang modern design ngayon is punch hole na palitan na sila ng bilog na yan sa harap kasi syempre mas better ang viewing experience. Dito okay naman siya as long as yung display quality napaganda. Super AMOLED siya. Kaya pag nanonood ako dito, sobrang na-enjoy ko manood dito sa smartphone na to dahil very vibrant, very sharp yung display na ma-offer niya even though notch display lang siya. Second na magandang feature nito is yung chipset. So sa chipset, again, for its price, I know, nakikita na natin yan sa mga murang smartphone today, 6,000 pesos. Yes, totoo naman na ito is overpriced. Overpriced siya for its price sa 10,000 pesos. Pero mas mura na siya, 7 to 8. Pwede na natin makonsider ang kanyang G99 na chipset. So again, yung chipset na to is kayang-kaya mag-handle ng mga modern games, even Genshin and WoW, nakapaglaro na tayo dito. At i-upload ko yung ating game test ito sa A17 LTE. Stay tuned lang mga ka-J-Vlog. Pero so far, hindi siya mabagal na smartphone na yun yung pinaka-importante for me kahit hindi ako naglalaro. As long as basic tasks, navigating and all, hindi siya sluggish, pasado yan sa akin. So again, the chipset is fine dito sa A17 LTE. Ito pa ang pinakamagandang feature nito, yung kanyang triple rear camera system. So again, itong triple rear camera system nito, yung legit na kompleto na tatlong camera. Ayan, di ba? Yung mga iba kasing brand, sinasabi nila triple camera, dual camera, pero in reality, wala. Depth sensor, AI lens, yun lang. Dito kumpleto, may ultra wide na very rare natin nakikita ngayon sa entry level na smartphone. Ewan ko ba kung bakit nila tinatanggal. Mahal ba ang ultra wide camera? So sana tinanggal nyo na yung cost nung mga ginagawa nyo dual or triple tapos nonsense.
kabitan nyo ng useful na camera like ultra wide, kasi as a content creator, ito gamit natin ngayon is ultra wide ng iPhone, di ba? So mas better ang viewing experience, mas better ang framing pag naka ultra wide, mas malaki or mas malaki yung nasasagap nyo, di ba, sa frame. So yun lang, sana maging real talk na sila when it comes sa camera lenses. Ito yung isang pinakamalaking advantage ng A17, real talk sila pagdating sa camera. Hindi lang yon, maganda rin naman ang mapoproduce ng 50 megapixel main camera ng A17 LTE. Sa speakers naman mga ka-J-Vlog, yun lang the sad reality is, ano lang siya, single speaker. Pero in fairness yung single speaker nito napakalakas at hindi siya tunog lata. Yun naman na maganda dito. Pero mapapansin nyo talaga yung pagkaiba ng may bass at yung single speaker. Pero all goods, malakas naman yung speaker nitong A17 LTE. Next na isang buying factor natin dito, yung operating system. Etong smartphone na to, matagal to magagamit. In the long run siya, kumbaga. Kasi matagal to masasupport ng software update. I think baka pwedeng sumagad to ng Android 19 or Android 18. Not sure, pero ganun katagal usually ang Samsung pag nagpo-provide ng software update, especially sa A series nila. So asahan natin itong smartphone na to, longevity ang isang ilalaban niya sa mga ibang brands. Kasi yung mga ibang brands, parang 1 or 2 years lang nasusupport ng OS update, wala na. Ito matagal talaga. And hindi lang yon, very secured ang Samsung ecosystem or software like the One UI. One UI version 7 na sila, capable din sila ng AI. Pero for me, napakalinis ng AI ng Samsung at isa sa pinagkakatiwalaan kong software bukod sa stock Android, yung One UI. Kasi ang tagal ko nang ginagamit yung Samsung Knox. So Samsung Knox, dun kayo mapapanatag mag-secure ng mga files or mga very important files nyo. Photos, videos, even mga documents na importante, bank statement, mga ganyan, lagay nyo sa Samsung Knox, naka-encrypted po yan. And battery performance is okay din sa A17 LTE, napaka-kunat din ng battery neto. The sad part lang syempre when it comes sa mga Samsung is wala po silang charger out of the box. Yan na ang sad reality na kailangan natin harapin pag nag-unbox tayo ng Samsung, boring na. Kasi pag unbox mo parang iPhone, boring na rin, charger na lang, wala na. Ay hindi, ano na lang, cord na lang, wala na. Baka nga next time wala na rin yung cord, ilagay na lang siguro nila sa plastic to. Hindi sila plastic, iba eco-friendly. Ilagay nyo na lang sa envelope. Huwag na maglagay ng box. Kasi wala na rin eh. Baka nga rin in the near future, yung mga user manual natin, magiging scan na lang yan ng QR code. Kasi gano'n na sa sa mga PlayStation eh. Usually pag gusto niyo i-scan yung manual, kasi di ba dati ang kakapal ng manual. Kung gusto niyo i-scan yung manual, QR na lang. Baka ganyan na rin mangyari dito, yung mga user manual mawala na rin, and even the wire, tapos cellphone na lang talaga ibibigay. Hindi natin alam, pero ganyan ang nangyari. Si Samsung ginagaya si Apple, wala na rin charger out of the box. Pero no worries, meron namang mga mura tayong mapoprovide. Nandito sa ating View Products, magpo-provide ako ng mga murang power brick, Anker, Ugreen, Romos, 20 watts, 30 watts to around 500 pesos below. So no, wag na kayong bumili ng original na brand ng Samsung when it comes sa power brick dahil mahal, na sa 1,000 plus at I think. Kaya dito na lang kayo bumili sa ating View Products ng mga power brick din. And of course, matik may mga voucher yan na naghihintay para sa inyo. So yun naman mga ka-J-Vlog, asahan nyo na yan when buying a Samsung. Wala po yung charger. Pero makunat ang battery niya, and 25 watt fast charging. I know for its price hindi siya perfect fit. Dapat talaga at least 33 watts na, pag ganyang around 7 to 8,000 pesos. Pero the battery performance, okay naman siya. So yun, hopefully nakatulong itong mga sinabi kong features ng A17 LTE kung nagde-decide kayo bumili nitong smartphone na to ngayong sale. At i-add to cart nyo na to. Dito kasi sa View Products natin mga J-Vlog, pag click nyo tong link natin dito, meron po ma-generate na voucher. Bukod doon sa sale niya sa shop, meron pang another discount dito sa ating video. Kaya dito lang kayo bibili sa ating View Products mga J-Vlog itong A17 LTE dahil panigurado mura at bagsak presyo lang dyan itong smartphone na to.